Kahit hinihingal, ay hindi huminto si Brianna sa paglakad-takbo. Tiyak na sermon na naman ito. Naisa loob niya habang iniiwasan ng mga taong kasalubong niya sa daan. Papasok siya sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang kahera. Pagdating niya roon ay dali-daling nagpalit siya yung uniform. Papunta na siya sa kanyang pwesto nang lapitan siya ng kanilang manager. Bakit ngayon ka lang? Nakataas ang isang kilay na sita nito sa kanya. Apologetic na ngumiti siya rito. Pasensya na po, Ma'am Candy. May emergency lang po kasi sa bahay. Na naman, mataray na sabi nito. Hospital ba ang bahay ninyo at lagi na lang ganyan ang dahilan mo kapag nalilate ka? Hindi naman po. Talaga lang. Iwinasiwas nito ang kamay sa harap niya. Tanda na hindi ito interesado sa paliwanag niya. Pinigil niya ang sariling ipakita ang inis sa ginawa nito. Mannerism na yata nito iyon na labis na ikinaiirita niya dahil parang nagbubugaw ito ng langaw sa asta nito. Pasalamat ka't maraming customer ngayon at marami kang gagawin. Sige na, magtrabaho ka na. Pagtataboy nito sa kanya. Hindi ka masyadong nasabon ngayon na. Komento ni Gladys sa kasamahan ni Brianna sa trabaho. Oo nga, swerte ko. Sagot niya. Bakit ka ba na late? Napuyat ako sa pagbabantay sa inaanak ko. Na dengue kasi. Malungkot na kwento niya. Ang bait mo naman. Nito, inaanak mo lang pero sobrang concern mo. Ngumiti lang siya ng matipid at hindi na pinahaba ang kanilang usapan. Tila nakahalata ito at nagsimula ng magtrabaho. Naging abala na rin siya sa trabaho. Sabado at maraming customer na kumakain kaya hindi siya magkanda o gaga sa harap ng kara. Mayayaman at kilalang mga tao ang regular customers ng sikat at mamahaling restaurant na yon sa Malate. Malayo ang trabaho niya sa kursong kinuha niya sa kolehiyo. Pero anong magagawa niya? Napakahirap ng buhay at wala siyang ibang aasahan kundi ang kanyang sarili. Nang mag-break time ay malungkot na kumain siya. Ilang taon na ang lumipas, ngunit nasasaktan pa rin siya sa tuwing maaalala niya ang nandyan ka na pala. Si Carla, agad na tanong ni Brianna kay Jody pagbungad niya sa pinto. Ang anak nitong may sakit ang kinukumusta niya. Ipinangalan nito sa kanya ang bata. Nasa kwarto, natutulog. Anito na pinauna siya sa pagpasok sa bahay. Pagod na inilapag niya ang bag sa upuan at naupo. Mabuti naman at naiuwi mo na. Salamat sa Diyos. Umuntong hininga ito. Salamat din sa iyo. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Ngumiti ito kahit bakas ang pagod sa mukha. Matagal nang bayad ang sinasabi mong utang na loob mo sa amin. Umiling siya. Kahit kailan ay hindi ko mababayaran iyon. Tama na nga ang drama. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Tumayo ito at nagpunta sa kusina. Dito ka na kumain nang makapagpahinga ka na. Nang matapos maghapunan, ay sinilip muna niya ang kwarto ng inaanak niyang si Carl bago siya pumasok sa kwarto nito. Inilibot niya ang tingin sa kabuuan niyon. Maliit lang ang espasyo sa loob niyon at kakaunti lang ang mga gamit. Isang mesa, 3 monoblock chair at papag na may manipis na kutsyon. Ipinahiram ni na Jody at ina nitong si Nanay Celia ang mga iyon sa kanya. May ilang gamit na rin siyang nabili na kailangan talaga niya. Nahihiya na kasi siyang manghiram ng gamit sa mag-ina. Si Jody ang tumulong sa kanya noong wala siyang matirhan ng maglaya siya. Noong una ay sa bahay ng mga ito siya tumira. Ngunit nang magkatrabaho siya, ay hiniling niyang okupahin niya ang bodega sa gilid ng bahay ng mga ito. Hindi mababakas na dating marumi at malikabok ang bodegang yun at tinuturing niyang tahanan. Sino nga bang mag-aakala na makakaya niyang tumira ng ganoon kaliit at kasimpleng lugar? Siya na lumaki sa karangyaan at hindi nakaranas ng kahirapan. It was just a dream that you were a princess at matagal ka nang nagising mula sa panaginip na iyon. Patungo na si Brianna sa sakayan ng jeep nang bigla siyang matilihan. Gabi na at kahit bagya lang natatamaan ng liwanag mula sa poste ng ilaw, ay nakilala niya ang lalaking nakasandal sa isang kotse na nasa parking area ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Umayos ito ng tayo at humarap sa kanya. Kumusta? Tanong nito. Nang marinig niya ang baritonong tinig nito, ay noon niya napagtanto kung gaano siya nangulila rito. Gayon pa man. Umatras siya nang humakbang ito palapit sa kanya. Napasinghap siya nang bigla siyang yakapin ito. Asher, sambit niya. Hinigpitan lalo nitong pagkakayakap sa kanya.
I'm si Brianna. Anas nito malapit sa kanyang tenga. Tumindig ang balahibo niya dahil sa mainit na hininga nito. Nang bumalik siya sa wisyo, ay bahagya niya itong itinulak. Minitiwan siya nito pero hawak pa rin ito ang mga kamay niya. Nasa mga mata nito ang matinding kasiyahan habang nakatingin sa kanya. I'm glad I finally found you. Maang na napatitig siya sa mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Hinihintay kita. Sagot nito, hindi mapalis ang ngiti sa mga labi. Ganun ba? Pasimpleng binawi niya ang kamay na hawak nito. Bahagya rin siyang naglagay ng distansya sa pagitan nila. Kailangan niyang gawin iyon para mapayapa ang tila naghuhuramentadong dibdib niya. Pauwi na ako. Ihahatid na kita. Alok nito. Naku, wag na. Maagap na tanggi niya. Tuliro. Hindi siya handa sa pagkikita nilang iyon. Lalo pa kaya ang makasama ito. Bakit? Gabi na at malayo ang inuuwian ko. May istorbo ka lang. Pagdadahilan niya. Bagyang kumunot ang noon ito. I insist. Matagal tayong hindi nagkita. Marami tayong dapat pag-usapan. Wala na siyang nagawa. Sumakay siya sa kotse nito. Pagkatapos siyang ipagbukas nito ng pinto. Pumuntong hininga si Asher pagkatapos niyang sulyapan si Brianna. Tahimik lang ito mula pa kanina. Hindi niya ito masisisi. Ilang taon din silang hindi nagkita. At alam niyang nabigla ito sa pagdating niya. Siya man ay nagulat nang makita niya ito pagkalipas ng 4 na taon mula nang maglayas ito. He actually couldn't believe his eyes when he saw her working at the restaurant where we had a dinner meeting with some of his clients. Nagdalawang isip pa siya noon kung si Brianna nga ang natanawan niyang tila pinagagalitan ng isang babaeng empleyado rin ng restaurant base sa uniforme ng mga ito. Hindi na mababakas dito ang dalagitang nakilala niyon. Pumayat ka. Basag niya sa katahimikan. Kaya hindi agad kita nakilala. Bumaling ito sa kanya. Busy kasi ako sa trabaho. Kaya ito, nagmumukha ng kalansay. Napangiti siya sa biro nito. I don't think so. Mas gumanda ka nga eh. Lalong lumawak ang ngiti niya nang makitang namulang ang magkabilang pisngi nito. Upo ka muna. Inilapit ni Brianna ang isang upuan kay Asher. Umupo ito roon na hindi inihihiwalay ang tingin sa kanya. Lalong nadagdagan ang nararamdaman niyang tensyon. Wala siyang balak na papasukin ito sa loob ng kanyang napakaliit na tahanan. Ngunit mukhang mas wala itong balak na umalis agad pagkahatid sa kanya. Kaya napilitan siyang anyanyahan ito roon. Tila napunta kung saan ang isip niya dahil hindi niya alam kung paano kikilos sa harap nito nang makarinig siya ng mga kotok. Dali-daling binuksan niya ang pinto. Si Jody ang nabungaran niya. Ipinabibigay ni nanay. Nakangiting iniabot nito sa kanya ang isang mangkok. Baka wala ka pang ulam. Curious na sinilip nito si Asher. Pagkatapos ay sininyasan siya. Nakuha niya ang ibig nitong ipahiwatig at nilungagan ang pagkakabukas ng pinto. Asher, si Jody, kaibigan ko. Sila ang may-ari nitong bahay. Pakilala niya sa babae. Jody si Asher, kuya ng best friend ko sa Mindoro. Hello, bati ng binata at inilahad ang kamay. Kinikilig na nakipagkamay rito si Jody. May kilala palang gwapo itong si Brianna. Pinanlakihan niya ng mga mata ang kaibigan niya dahil sa lahat ang nagsusuan nito. Kay Asher, hindi ba siya nagkukwento ng tungkol sa akin? Naikukwento ka niya, pero hindi niya nasabing napakagwapo mo pala. Pumalatak pa ang kaibigan niya. Jody, saway niya. Talaga, pilyo ang iting tumingin ng binata sa kanya. Malamang na hinahanap ka na sa inyo. Hinila niya sa kamay ang kaibigan para igiya papunta sa pintuan. Hindi, pinisil niya ito sa braso. Oo nga, maiiwan ka na. Asher, paalam nito. Nice meeting you, Jody. Kumaway pa si Asher dito. Naiiling na isinara niya ang pinto. Ayaw pa kasing umalis ng kinikilig na si Jody. Hinarap niya ang nakangiting binata. Ngunit nanatili lang siya sa tabi ng pinto. Inakala niyang lalapit ito sa kanya nang tumayo ito. Ngunit lumapit ito sa maliit na mesa kung saan inilapag niya ang mangkok. Mukhang masarap itong tinola. Anito nang alisin ang takip ng mangkok. Hindi ka pa kumakain, di ba? Marahan siyang tumango. Okay lang ba kung sasaluhan kila? Muli ay tumangulang siya. Tila na